Tapos ngayon si Eden na naman. 'Di ba, lahat na lang sinusuyod niya talaga mga kapatid, sinusuyod niya. So ito na yan. Gagastos ng mga iyan pagka Oh, pumupunta sa talagang tsismosong tipikal. Bakit kaya wala na kaya itong ibang topic? Bakit Kalingap lagi ang kanyang topic sa kanyang channel? No, hindi talaga siya marunong gumawa ng sarili niyang content. Kala ko ba magaling ka? Kala ko ba katali-talinuhan ka? Bakit hindi mo kayang gumawa ng sarili mong content? 'Di ba? Grabe talaga. Talagang pinanindigan niya talaga yung pagka-tsismoso. Hindi ka na nga kolektor, tsismoso pa. So ito umpisahan natin kasi ito. So ang kanyang main topic, ang kanyang ang channel ay ito yung channel. So ito po yung ang live stream video na ito mula sa channel ni Bronoli Vlog ay may pamagat na Eden at Andy Cabreal pinagchismisan ng karaba. Okay? Ito ay tumakbo ng higit 1 oras at 14 na minuto. Narito ang buod at pagsusuri sa mga pangunahing puntong tinatalakay sa video. Mega love shoutout. Sorry! Tumagal tuloy tayo. Kasi meron ako binibigay ng nagbibigay ako ng instruction yung sinasabi kasi sa akin. Di ba? Bakit itong mga taong itong mga kalaba sobra naman pinagchismisan agad itong si Eden dahil daw po mga kalaban daw. Na nakapag-comment lang si Eden sa live ni Andy Cabral. Kasi naman po kung sa inyo lahat siguro alam niyo. So ngayon ang issue niya dito yung nag-comment daw si Eden kay Andy Cabral. Okay. Ano bang status ni Andy Cabral? Ano ba yan? Galit ba siya sa Kalingap? Meron ba silang isang personal? Di ba? So ngayon ang sinasabi niya rito, dati daw nagbili daw ng, so sabi niya malakas daw bumili yan si Andy Cabral ng mga live selling, at the same time yung mga papunta daw nila sa Baguio, mga pagkain, sila daw ang nagbibigay. So ngayon sinasabi niya na isa rin siya na nagbibigay kay Eden. Ngayon nag-comment si Eden doon sa comment section. So tuloy natin. Na mga panahon noon na si Eden ay parang, di ba, walang sponsors. So ngayon, ang sinasabi niya ngayon, nung panahon na yon, so ngayon, kinakalkal niya, nag-ano na siya, okay? Bumabalik siya sa nakaraan, okay? Bumabalik siya sa nakaraan. Bumabalik siya sa nakaraan. So sinasabi niya po dito, nagdadry yung lips ko talaga, mga kapatid. Naubos na yung lip balm ka, hal-hal pa naman tayo DR tayo. Hari So, ang sinasabi niya ngayon dito na nung panahon daw na walang sponsor si Eden, kung hindi, yung sinasabi niya kung hindi nagkakamalian dyan noon si Ate Malu. Kung hindi daw siya nagkakamalo, naandyan daw noon si Ate Malu. Una, isa sa tumulong noong kay Eden, pero ngayon hindi na, So, isa ngayon. So, ngayon, ang inaano niya, nag-ano siya, Dear Charo. Nagdi-Dear Charo siya. Yung mga bagay na hindi naman niya sana i-discuss, ngayon, binuhay niya ulit. Yung sabi niya, nung panahon daw na walang sponsor si Eden, nandyan daw dati si Madam, sabi niya, noon siya yung tumulong, pero ngayon wala na daw. Sabi niya ganon. So, bakit ikaw? Di ba may mga channel yung mga yan? Di ba? May mga bunganga naman sila. Bakit ikaw yung Ikaw ba yung naatasan na gawin yon para lang mapag-usapan sila ulit? Alam mo, mga tapos na yan Bakit mo binabalik-balik? Kung yung tapos na, dapat meron ng yan. Dapat tuldok ba? Period. Kasi, parang ugaliin natin na hindi natin pwede kung tapos na, dapat hindi natin pwedeng i-reopen yan. Parang dapat matuto tayo yung proper, okay? Proper time, period of time. Okay? Lapses na yan. Kung baga sa korte yan,
ano na yan, filed out of, hindi na pwedeng i-reopen yan kasi may period of time para pwede kang mag-file ng motion for reconsideration para dinkin ulit yung kaso mo. Ganon. Ganon yon. Halimbawa, natalo yung kaso mo. Okay, natalo. So ngayon, magpapal ka ng motion for consideration, pero you have only 10 days to do that. And then after that, you need to file in the, where, mag-motion for reconsideration ka sa korte, okay, sa RTC whatsoever, and then magpa-file ka ng petition or motion, ng petition doon sa Court of Appeals. Ganun yon. Pero may certain period of time. Hindi pwede ito. Ilang taon na to? Bakit ba? Ilang taon na ito. Kasi kaya dito tayo nagkakaroon ng problema kasi yung mga bagay na tapos na ay binubuhay nyo, di ba? Dapat matuto tayo na pag close the book na, hindi mo na pwedeng buksan yan, di ba? Eh, ang ginagawa nyo, ino-open nyo ulit, pahina ulit, ano kayo? Ha? Binubuksan na lang ulit yan. Hindi naman tayo na sa school. Wala tayo sa school na pwede mong buksan ulit yung libro mo. 'Di ba pagtapos, 'di ba meron tayo sa school? Ha? Meron tayong sa school, meron yung pahina 1, 2, 3, pahina 1 to 10, yun lang yung ano, yun lang ang topic natin. Okay? Pero hindi mo pwede nang balikan. Pag nandoon ka na sa second semester, yun ba rin bang librong yun ang itatopic ng teacher? Siyempre hindi na, yung instructor or proof, 'di ba hindi na? Dapat ganun din. Ewan ko ba, hindi sila marunong. Natatawa talaga ako sa inyo. Natatawa kayo. Tapos pag nakapangla ng mga balahors or yung mga ibang ano sa akin, kitang-kita nila yung aking ano. Pero itong mga to, hindi nila. Alam mo, nakakatawa ka na lang. Kasi kung baga, ano na to eh, parang silang sirang plaka talaga. Totoo. Promise. Andun din ang Team USA and Friends. Di po ba? Kasi nung nawala sila sa Jomcar, di po ba? Parang umikot ang tulong nila eh. Kasi hindi lang si Eden ang natulungan nila, kundi yung si Si Jomcar Julian natulungan din, di po ba? Sino daw? So umikot yung tulong nitong mga Team USA and Friends at natulungan ako nagkakamali 3 beses 3 times o 3 semester na nabigyan ng tuition itong si Eden ng USA and Friends. So matagal na yun, ano po? Yun pala matagal na pala eh. Bakit mo pa inaano yan? Why you need to bring up? Bini-bring up niya ulit yung mga ganun. Oh my God, ano ba ito? Bakit ba? Binubuksan ulit para may ibabato lang. Bakit ba ganyan? Ang tunay mong, ano ba yun? Bakit ba ganyan? Ano ba ang tunay niyong pakay? Ano ba? Hindi, it's nakakatawa talaga. Ang pangit po, hindi po maganda, okay? Hindi po maganda. Kasi dapat ang focus na nila yung mismong community nila. I-focus nila yung si TQ. Doon nila tignan kung paano nila mapapakinabangan si TQ, kung paano nila mapag-charity, na hindi siya lang yung china-charity nila, na sila lang ang kasi ang labas nito kay TQ, nandyan sila para suportahan, paliparan, pasweldohan. So sila ang nagpapasweldo. Kasi dapat, kung talagang ikaw malakas na malakas, kahit wala kang sponsors, viewers pa lang, abay malaking bagay yun. Kasi ang viewers, kung meron kang viewers, may nanonood, hindi nag-skipping ads, meaning matatag ang iyong channel. Kasi once na wala kang viewers, hindi nanonood, wala. Ang channel mo mamamatay yan dahan-dahan kasi ang sponsors hindi po yan stable, hindi yan panghabang buhay. Ano yan? Come and go. In and out lang yan eh. In and out. In and out. Ganun lang yon yung mga mga sponsors. So at the moment, mainit pa nilang sinusuporta, nagpapalipad, that's fine. Okay, that's their money, it's their choice, that's fine, okay? Dapat nga araw-araw eh, di ba? Kasi sila lang naman sila lang naman yung grupo na ginagawa nila yun. Syempre kay TQ, di ba? Kay Tikban. Ano ba yung pangalan nun? Bakit ganun yung mga pangalan niya? My goodness.
for her, it's a good advantage, okay? It's a good advantage for her na yun ang ginagawa nila, 'di ba? Ginagawa nila, okay? But sila ngayon ang kailangan magtrabaho for TQ. Okay? So talagang mas maganda pa rin talaga kung stable ang views mo. Kasi kahit mawala yung sponsors na yan, kumikita pa rin at kumikita yung views, yung channel mo. Ibig sabihin, yung iyong content ay nakaka-entertain, okay? Nakaka-entertain yun na hindi kahit wala kang sponsors, it's okay unless meron kang viewers. Yun kasi ang bumubuhay talaga ang channel eh. Viewers talaga kasi yung ano na yan, sponsors na yan, magsasawa yan. Abang swerte naman, habang buhay akong nagbibigay sa'yo. Tapos ikaw hindi ka nagtatrabaho. Ako ang nagtatrabaho para sa'yo. Yung mga ganon, di ba? Miss LG and Bel Santos, di ba? Yes. Sabi ni Bel Santos, ang viewers permanent and organic, samantalang ang palipad kung kailangan meron lang laman ang credit card and debit card, diba? Yes, sis Feli Kabsat, diba? Yun eh. For me, mas gusto ko ang viewers. Kasi yung sponsors na yan, ano lang yan, hindi yan talaga, hindi yan lifetime, okay? Mapapagod at mapapagod at mapapagod. Sino ba naman ang may matinong pag-iisip na ikaw yung nagtatrabaho, tapos yung pinaghihirapan mo, binibigay mo, tapos ikaw nagtitipid. Tapos ikaw nagtitipid. Kailangan mong budget. Tapos pagtingin mo doon sa billing mo, ang laki-laki ng billing mo. Tapos ang laki man ang interest yan. Malaki po ang interest ng credit card, mga kapatid. Okay? Tapos masisira na yung credit mo. Once na dito kasi sa US, credit po yun. Credit ang binabasehan. Once na sira ang credit mo, hindi ka na makabili ng kotse. Okay? Maliban lang kung may pangkas ka, pero hindi ka makabili ng bahay. Hindi ka na maka-open ng credit card. Kasi yung insurance mo, maapektuhan lahat yan. Kasi mababa yun. Lahat ng mo, kahit magrenta ka, lahat apektado yan. Kasi kailangan mo nang maghanap ng cosigner. Siyempre, kung paano, para mabayaran mo yung credit card mo, abay, kumayod ka, mag-double job ka. Kung talagang maganda yung trabaho mo, ikaw business, kung maganda talaga yung business mo, abay, hindi pa rin. Walang yung hirap-hirap magtrabaho. Tapos ikaw nandoon lang nakaupo, ngumingiti-ngiti. RJC, diba? Kaya talagang mas maganda talaga ang viewers. For me, okay na ako sa viewers, mga kapatid. Okay? Okay na ako sa viewers. Kasi yung panunood pa lang yon, malaking halaga yon. So yung mga yon ay talagang nagmamatter talaga. Kailangan natin pinamangalahan ang viewers kasi ang viewers ang bubuhay sa channel natin. Hindi sponsors ang bubuhay sa channel natin kasi once na napagod yan at nahimasmasan yan at nakapag-isip-isip yan, goodbye ka. Yan ang di nila alam, pinapaliwanag yan. Di ba? Lalo na pag na-late, na-payment ka sa CC mo, pinagurado pa ito. Oo, may late payment pa. Magkakaroon ka pa ng late payment. O di ba yung April, mataas talaga. Ay dahil lang sa comment, ay pinagchismisan nitong mga karabat. Dahil lang daw sa comment na pagchismisan. Syempre siguro nagtataka sila, bakit what a coincidence, bakit siya nag-comment? Dati-dati naman siguro hindi niya ginagawa yun. Bakit naman kasi ngayon lang niya ginawa? Kung ngayon lang niya ginawa, I'm not too sure ano ko lang yun sa akin lang yun. Kung, okay? Hindi ko sure yun and then I don't know if hindi ko lang sure kasi hindi naman ako familiar kasi yung niya, yung kay Eden. Wala akong alam kay Eden. Okay? So, kung ngayon niya lang ginawa na nag-comment ngayon na grabe ang issue, tapos nagko-comment siya doon, alright? Okay? Dati hindi niya ginagawa yun, abay talagang hindi mo sila masisisi. So ngayon, magtatanong talaga sila. Then it's up to her to explain, It's up to her to explain naman. Hindi naman siguro nila pinalaki, di ba? Nagtanong lang sila, baka syempre nagtataka. Of course, maganda na yung ngayon, maklaro, maklarify, ano ba talaga ang stand, ano ba talaga si Eden, ano ba talaga ang kanyang, kasi it's mahirap ma-surprise, brother, Mr. Noli.
Kagaya yung ginawa ni TQ, 'di ba? Okay pa, tapos inantay pa niyang naayos yung kanyang kwarto, and then within 2 weeks, nasa tulpo na. Ay, Yang Mi, pero matagal na yon, ta's naulit-ulit. Eh, kasi matagal na yon na si Yang Mi nasa Kalingap pa. Nasaan na ba 'yan si Miss Yang Mi? Nasaan na ba 'yan si Yang Mi? Wala na siya? Anong nangyari sa kanya? Wala na kasi akong update, eh, 'di ba? So ngayon, I think for me hindi kasi it at this time, itong panahon na 'to, mga ganito, 'wag kang sumabay sa ano, sa kainitan ng issue, 'di ba? Kasi it's still hot potato. Ay, naku, nawawagtawa talaga ako dito. Ay, sorry brother, brother, Mr. Nolly, Kasi 'di ba, I don't know how they analyze the situation, but for me, how I analyze it and understand the situation, I think it's not a good time. You know? Kasi mainit pa ang issue. Tapos alam naman nila na hindi na sila sang-ayon sa Kalingap, 'di ba? Against na sila. So, of course, nagiging alerto na lang, 'di ba? Nagiging alerto na lang. It's awareness for them now, and then they have to ask. They need to ask, okay? Kailangan nilang magtanong na. Eh kung hindi naman, di hindi, paliwanag mo lang. Pero maganda na yung mas maaga ngayon. At least nalaman na kung ano talaga, kung talaga ikaw ba ay nag-i-stay pa dito, diyon na ba ang loyalty mo, yung ganun lang. Mahirap ma-surprise, mahirap talaga ang surprise. Si nga Eden nagko-comment sa live ng kanyang scouter kasi maraming beses na din akong nanonood sa live ni Andy at walang Eden doon. Oh, ay ganun ba? Hindi ako, minsan lang ako napapadpad doon. Pag 'di ba pag open mo minsan, nung isang araw pag open ko siya, eh sabi ko, alam niyo naman pag ganun mo biglang lumalabas sila. Tapos ko na, kino-close ko na, tapos inaano ko na. Kasi hindi na, tinatanggal ko na lang, sabi ko not interested at para hindi na sila lumabas sa newsfeed ko, gano'n. Grabe naman kayo. Isang teacher, ewan ko yung iba kung anong teacher, kung ano. Ikaw din, isa kang lalaki, question mo yung mga teacher, Kalingap yan. Of course, that's their job. Naka-assign sila sa Karaba, para silang watcher, okay? So, parang election ba na may sariling watcher? Ikaw, kalalaki mong tao, 'di ba? Nasa abroad ka pa. Pero bakit 'yan ang topic mo? May sarili naman silang channel. Bakit ikaw ang nagsasalita diyan? Kaya ngayon talagang halata yung intention mo, yung intention mo talaga ay parites. 'Di ba? Pakikialam. Yun kasi lahat inano mo na, Jomcar. May issue ka pa pala sa Jomcar. 'Di ba nandiyan na nakuha niyo na si Tix? Bakit hindi na lang kayo kay Tix? Tix. Kalingap pa rin 'yan. Kalingap pa rin si Yang Mi. Pero hindi na, kalingap pa rin si Yang Mi. Pero hindi na niya kagrupo sila, Cabral. Lalaking tao ay sawsawero. Tama, Nizzy. Kalingap pa rin pala siya. No, basta ang alam ko ito yung teacher, yung si Teacher N. Pero kami rin, ang alam din namin ikaw si Mr. Nully, nasa London. Pero ang hilig sa chismis, parites. puntahan mo kung ano-ano mga pinagsasabi nila, naghahakot para ibas itong si Eden at itong si hindi yon naghahakot. Ikaw, ano yung ginagawa mo nga rin? Nakikisaw-saw ka sa hindi mo issue. Okay? Again, uulitin ko, may channel yan si Andy Cabral. Bakit ikaw ang nagsasalita? Yun ang talagang inaabangan mo. Inaabangan mo talaga para meron kang topic at meron kang maichismis. Ang sarap talagang tumawa. Hindi daw alam ni Eden na antay pala yun. Yun ang sabi niya. Ewan ko lang. Tuloy. Andy Cabral. Ano po, bakit kaya may mga taong ganyan? Dahil lang sa isang comment kung ano-ano na. Ikaw din? Bakit ka naman ganyan? Bakit ikaw nagtatapig? May ganyan. Tingnan mo, marunong siyang mag-question sa ibang tao pero yung sarili niya hindi niya nakikita. Siya nga rin nakikialam. Loco stalking. Ginagaya lang siya dyan magkasana. Tama, ginamit niya lang si Kalinga Prom. Loco stalking. Talagang ano? Pagkasama ka sa kanila community, hawak ka sa liig. Yung kaaway nila ay kaaway mo rin. Ikaw talaga naman, oo. Alam mo, sabi niya, hawak ka daw sa liig. Parang ikaw.
Gusto mo, hindi mo naman beneficiary si Joy, bakit mo binibitbit? Bakit mo ginagamit dyan sa channel mo para ipagsolicit? At bakit binapadaan sa'yo? Tignan mo, marunong tumingin sa iba. Pero yung kaniyang ginagawa, hindi niya nakikita. Ay, ikaw, di ba? Yan ang problema. Kaaway nila. Parang ikaw, di ba, ang bumalahura sa'yo, yung mga balahurs. Kagaya ko, ang bumalahura sa akin yung mga balahurs. Pero ang ginawa mo, dinamay mo na silang lahat. Dinamay mo si Kalinga Prab, dinamay mo na rin si Kuya Bal. Kinakausap ka pa ni Kuya Bal daw, dati na pinapabala, dito ka na lang, kay come to Papa Bal. Pero anong ginawa mo? So ngayon, yung mga sinasabi mo, nagkukontradikta, bumabalik sa'yo. Bumabalik sa'yo, ayan. Matindi. Ay, matindi talaga. Talagang ikaw talaga ang pinakamatinding chismosong parites. Ay, nako. Paano ba naman kasi alam mo, Mr. Nolly, hindi matatapos ang mga ganitong issue kung patuloy kayong nakikialam sa programa nila. Ang dapat sa inyo, magsarili kayo. Ang dapat sa inyo, magtayo na kayo ng sarili nyong charity. Mag-focus na kayo kay TQ. Hindi nyo ba mautusan si TQ mag-charity? Ayun ang problema. Kasi yun ay prima donna yun. Diba? Kasi mahirap yun mainitan. Mahirap siyang prima donna yun. Hindi nyo pwedeng anuhin yun. Kayo ang dapat mag-aano sa kanya. Kailangan kayo ang kayo ang magsusustento sa mga needs niya. 'Di ba? O ganun 'yun, wala nang ginawang oo, 'di ba? Parang maling-mali naman kayo. 'Di ba? Maling-mali talaga kayo. Matindi kayo. 'Di ba? 'Yun yung problema sa inyo eh. Ang hirap kasi sa inyo, masyado kayong marunong tumingin sa puwet. Ay, tawang-tuwa ka pa, oh. Pero ang tinutukoy mo, actually, you're referring to yourself. Di ba? You're referring to yourself. Okay? Lahat ng sinasabi mo side dyan ay nagko-contradict. Kasi hindi ko maintindihan. Di ba? Dapat nagpo-focus na lang kayo yung inyong pagcha-charity. Yung pagcha-charity nyo yung TQ, magplano kayo kung anong gawain nyo, utusan nyo siya. Ganun. Hindi nyo kayang utusan, Kasi, dapat, kailangan kayo ang magpo-provide sa kanya nung kanyang pangalan kasi high maintenance siya. Ganun? High maintenance kasi yung napili nila eh. Kaya hindi pwede. High maintenance. Ay, kawawa naman kayo. High maintenance yung napili nila. Yung kanilang binubuhusan ngayon ng yung binubuhusan nila ng atensyon. High maintenance. Bel Santos, sino ba hinahawakan sa leeg, Noli? Hinahawakan ka ba sa leeg ng Kalingap? Di ba free ka na umalis? Kahit inangkin mo na si Joy, may narinig ka ba kay Rab? Ayos ka din, Ay, naku. Wala nang pakinabang si Tenyo sa kanila. Siya lang ang nakikinabang sa kanila. Well, ano naman nila di ba? Alagang-alaga nila It's a high maintenance, bro. It's a high maintenance. Hindi pwedeng mainitan. Okay? So, ngayon, parang, should I say, mali yung inyong, napili yung, kasi high maintenance. Ay, sorry tumatawa lang ako, Di ba? Right? High maintenance. Guys, mukbang tayo guys. Ay, high maintenance. Bakit ba mahirap si Gustusan magagalit si daddy? Ay, sinong daddy niya? Ay, si di ba? Shambungero. Shambungero. Ay, high maintenance Di ba? High maintenance. Matindi. Kaya alam mo, talagang matindi ka talaga. Kausap niya sarili niya. Tama, nagiging tamad tuloy kasi spoon feeding ang ginagawa nila. Correct, ha. Lakas po talaga ng pang-asar mo. Hindi sa maulawin. Ay, Esteban, anong nangyari dyan? Hindi ko alam.
Ay masyado yatang dumadami yung tawa ko. Alam mo yung asar sila sa tawa ko sa totoo lang. Sige lilimitahan ko, magagalit si daddy, bawal utusan ang bawat ibilad sa araw. Eh naglaba daw eh, sako-sakong nilavahan. Maniniwala kayo doon? Props lang yun. Kasi may washing machine. Sa tingin nyo maglalaba pa yan? No, no, no. No, no, no. Low, 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 low. Ay, nako. Nainitan ka. Bawal sa mabilad. Yun pa kaya paglalaba. Lolo, takot lang nila sa modran ni Tikyo pag inalipin nila ang anak. Need muna nilang sabuyan ng dollar si Tikyo para approve. Si Mudraw, yes. High maintenance nga. Mahirap yan kung high maintenance. High maintenance. Ang high maintenance, ibig sabihin, ano maluho. Maluho ang high maintenance. In the US, we called high maintenance. Okay, high maintenance. Maluho. Yung luho niya, sila na ngayon ang naano. Okay? Kung minsan yan ang nagpapasama rin sa community nila. May yung mga tulad ng ganyan mga chismosa. Parang yung si Becky, Community nila, anong ginagawa mo? Chismoso ka din, parites. Ikaw naman, pag nakapagsalita ka ng chismosa, ikaw yun ang ginagawa mo rin. Hindi mo naman ano yun, it's not even your business. But why? Oh, why? Tilayla. Bakit mo share din ang mga topic nyo? Jomcar, Eden, ha? Sino pa? Lahat inano mo na diyan. di ba? Kaya na pupuntirya ng mga reactors na kalaban nila eh. Kasi sila rin ang nagpapasama. Nila napupuntirya. Bakit yung iba lang ang binanggit mo? Isama mo yung sarili mo kasi yun din ginagawa mo. Ayaw niyang i-mention yung sarili niya. Gusto niyang safe. Di ba? Nililigtas niya yung sarili niya. Gusto niya safe siya. Feeling iba. Ayaw niyang banggitin yung sarili niya. Feeling safe. Gusto niya safe. Di ba? Delilah. Sila yung gawa ng mga issue. Di ba? Kahit naman noon, nung hindi pa kasagsagan ng argumento ng Antay at saka Kalingap noon. Siya daw ang gumagawa ng issue. Mahirap bang tanungin kung ano yung comment na yun? Maganda na yung malinaw ngayon. At least kahit pa paano, malinawan na kung talaga, kung ano nila, anong relationship nila ni Andy Cabral, anong relationship niya sa Antay Kalingap. Kung hindi man niya alam, okay, siguro it's a honest mistake, di ba? Why it's a honest mistake? At least kahit pa paano ngayon ay nalinawan talaga kung saan siya nang nag-i-stand siya. Kasi mahirap na ngang mabigla, ma-surprise, di ba? Parang ikaw, pumasok ka sa Kalingap, nagbuo ka na ng team mo, nagbuo ka na ng sponsors mo, nangolekta ka na, binitbit mo na si Joy, nagpagawa ka na ng sarili, nagplano ka na, ang dami mo nang pilinalo about Joy. It's all surprise, di ba? Dahil hindi mo kaya si Joy, ngayon yung nanay niya ang kausap mo. Okay, yun lang yun is a big surprise for everybody. Alright? Ang bumalahura sa inyo, hindi naman si Kalinga Prab at si, binalahura ba to ni Bal? Kuya Bal? Hindi ko alam kasi hindi ko nakasubaybay. Di ba? Yun. So, karapatan nila yon na tanungin at alamin ang katotohanan. Kasi at least ngayon, mas maaga, the earlier, the better. Ayan. Chismoso talaga. Nakakaya sa'yo ka na. Hindi na daw Kanoli kasi hindi na daw siya Kalingap. Dapat na lang, bro. Kasi hindi na siya Kalingap. Ikaw, ginagawa mo, di ba? Issue ka rin. Issue din nga. Nabubuhay din yung channel niya kaka-issue. Pero Kalingap pa rin ang tinatopic niya. Bakit hindi ka na lang kasi bumalik sa Kalingap? At least malaya kang content ng Kalingap. Kasi puro naman Kalingap ang laman ng content mo. Di ba? Sila na rin itong taong mga ito ang gumagawa ng mga issue sa loob nila. Di ba? Hindi. Ikaw, kagaya niyan. Pati Jomcar, yung mga pang-travel nilang 500K. Tapos yung mga live selling. Carla, Jomar, yung mga pinang-travel nyo daw. Pati yung mga pagkain nyo daw, pati daw yung mga pagpupunta nyo sa Baguio. Paano di ba balahurain yan? Puro kasi parinig sa Kalingap. Mas okay na ang preventive kaysa reactive. Correct! Di ba? Mas maganda talagang preventive ka na. At least alam mo na, di ba, Ate Bel? Kaya lalo sumasama ang community kasi sila nag-aaway-away yan. Sila nag-aaway? Suka?
Kayo nga yung nang-aaway, eh, lumabas na nga yung mga ano, eh, yung sakit sa ulo, 'di ba, yung mga, sakit sa ulo lumabas na sila, okey? Yun talaga yung talagang ano noon, okey? Sila talaga yung talagang number 1 na sakit kagaya mo lumabas ka na rin, 'di ba, binalahura ka din, oh, anong ginawa, ano ngayon magkakasama kayo. Saan ang integridad diyan? Saan ang kredibilidad? Bakit naging gwapa na 'yan? Pambira. Oy, shoutout sa Pakulay kay Vilma Honggad. Bossing, mabait ako today, bukas Oh, wow! Yan ang gustong-gusto ni Bro Noli, yung mga palipad. Oh, 'di ba? May charity yan. Hello po, Madam Robelyn Bolo. Hello, ano, wag niyo na ako yan, kahakot views. Hindi yan, wala yan. Mababa lang ang views niya, oh. 13 hours na. Wala yan. hindi na. Ay, salamat. Kaya kong alam niyo yung views ko, kaya kong pataasin ang views ko, di niyo ba alam? Ha? Lahat yan tunay na tao yan, 'di ba? Basta ano, nasa mood ako, ayun, maano akong magbigay ng ano, pero 'pag wala ako sa mood, ayun. Tinatamad nga ako ngayon, eh, pero sabi ko, "Ha, ano ba naman 'yan?" Tinitignan ko lang yung mga ano nila, ayan. Ayaw niya bumalik sa Kalingap kasi takot na yan mabalahura ng mga balahurang gurang na kakampi niya ngayon, ay gano'n. Yung strikers ang nambalahura sa kanya, nagsasama-sama sila dapat yun, siya magalit. Ay hindi, magkakasama na sila ngayon, magkakampi na sila. Salamat sa Pakulay. Talaga naman hindi maubos-ubos sa kayamanan ng ating Madam Vilma Honggad. Oy, salamat sa iyong pag-share. Ano po? Oh, Salamat. nambola ka pa, nambola ka pa. Akala ko ba ano ka na, abroad, eh bakit ano, ngiting tagumpay ka sa mga palipad. Yun talaga ang kanyang ano, yun talaga ang pakay niya sa pagpasok sa paligingap, ano, mga sponsors, 'di ba? Oh, bakit nawala yung ano mo, ano na-retract? Kasi ayan, nag-share na po yung pong aming tutulungan na isang ano, kahit unti-unti. Yung si Oo, ayun tignan mo ginagawa niya yung channel niya na pangsusulisit. Okey lang 'to ano, anong oras na? Sorry yung kanina, 'di ba? Grabe sabay-sabay kaming mga nagla-live. Sabay-sabay. Okey, okey lang 'yan basta ako tipong charity si Noli at mabait pero ang pangit paano siya oo nga, kasi kung talagang ano ka dapat hindi ganyan. Benson. Ano po? Basta muna tayo. Tequila. Ganyan naman sila sa kanila, nagmumula kung bakit nababas ang bini nila. Grabing mindset nila. Yes po. Oh, true. Kung hindi kayo nakikialam, eh, di walang mababash dahil sa pakikialam niyo kaya nababash. Kaya ngayon pati yung mga ipag-iisip nila nagugulo dahil kayo pinaghihimasukan niyo 'yon. Ba't niyo kasi pinaghihimasukan ng lahat, okey? Eto yung 1543, ay nalagpasan na pala natin 'yon, yung binabatikos niya yung Kalingap. Eto 2254, ano ba 'yan? 2254, paulit-ulit na lang yung sinasabi niya rito, eh. 2254. Ang dami 2254, 2254. Alam niyo naantok na ako. Kunin ko Beneficiary nila. Eh sila po ang kalaban, nagbababa ng rules. May mga rules sila. Kasi no ako sumama sa naging kareta, binaba na ko na rules na yan. Bawal mong reactionan ang beneficiary, lalo na Angel. Ha? Na maghahakot ng basing papasok. Eh anong ginawa nila? Hoy, tingin naman kayo sa inyong mga sarili. Parang pag naandyan, parang ano sila, mga Hoy! For your information, Mr. Noli, meron nga silang rules, pero ginalang mo ba yon? Anong ginawa mo? Pumasok ka, nagtayo ka ng sarili mong umbrella, sarili mong, nag-extension ka, habang nandyan ka sa loob ng Kalingap, nagtayo ka ng sarili mong, community sa loob ng Kalingap, under the umbrella of Kalingap. Anong tawag dun? Eh, di ba pagsasabotahe yun? It's a sabotage. Tama ba ako? Tapos ngayon kine-question mo yung rules nila, eh, ikaw nga mismo hindi mo ginalang yun. Kasi kung talagang sponsorship lang ang pagpunta mo diyan at magkaroon ng channel at promotion, dapat hindi mo ginawa yon. Dapat ang ginawa mo, pinadirekta mo. Kasi sila lisensyado, ikaw hindi ka naman lisensyado. At nakikita mo naman nakatayo yung bahay na ini-sponsoran kung sakali. 'Di ba? Oh,
Yun kasi ang problema sa'yo. Magaling kang mamuna, pero hindi mo nakikita yung ginawa mo mismo ng pagsasabotahe. Dahil mismo doon sa community mo ginawa lahat 'yan, yung pagbubuo mo, paghihikayat mo, pagtanggap mo ng pera, pagma-market mo si Joy, pagsusulisit mo online sa live mo ng mga proyekto mo na pabahay mo, na second house mo kay Joy. Hindi ba yun sabotahe? Ha? 'Di ba? Tapos ngayon ang galing-galing mong mamuna. Ano bang ginawa mo? Hindi ko nagawa 'yan, ha? Kayo talaga grabe, ha? Lantaran kayo, ha? Kung ako nga 'yan si Rab at si Kabal, hindi kayo uubra sa'kin, ha? Hindi kayo uubra sa'kin, kaya nga nung nandiyan ako noon, hindi sila ayaw nila sa akin, eh. Kasi napupuna lahat yung mga gumagawa ng community na 'yan, eh. Buti ngayon wala na, hindi na nila pinapayagan yung community na 'yan, na bumubuo sa loob ng community ng Kalingap. Biro mo, pumasok kayo sa isang community, tapos bubuo ka rin ng community sa loob ng community nila, ano yun? Sabotahe. Maliwanag na sinasabotage nyo, yung palang red flag na. Ay, Diyos ko Lord. Untouchable. Di po ba? Walang pagkaiba sa mga politiko na Anong untouchable? Huwag mong sinasabing hindi untouchable kasi mismo ikaw ginawa mo sa loob ng Kalingap. Nagmamalinis to masyado. Wala kang, ikaw yun. Pumasok ka sa Kalingap pero namulikya ka. May politiko ka pang nalalaman, ha? Pero ikaw yung gumawa. Nako. Di ba? Wala daw kayong pagkakaiba sa politiko. Pero nang ginawa niya, pumasok siya sa Kalingap pero pinulitika niya ang Kalingap. Ano, back to you na naman. Sabi ko sa iyo, wag ako, eh. Hindi mo talaga mapapantayan yung utak ko. Ay, ayoko na. Matawa na naman ako, mga kapatid. Diba? Ano, sir? Hindi ba? Ganun ang ginawa mo? Kahit anong mo, kahit i-deny mo pa ng i-deny, pero yun talaga ang totoong ginawa mo at pakay mo sa loob ng Kalingap. Diba? Kasi naku po, nagmamalinis ka, pangnoli ka, kakahiya ka, sponsors ka lang ng wala kang karapatan, pangunahan ang Kalingap, hirap sa inyo pakialam. Yes, wala talaga silang karapatan na panghimasukan yung programa nila at saka yung mga business plan nila or yung mga things to do, okay? Kasi naka-line up yan, eh. Dapat yung programa nilang masusunod. Eh, ang problema kasi ito, habang pumasok siya, pinupolitika niya rin yung Kalingap. Ang masama, prinomote ka ni Kalingap Rab na wala naman siyang kasalanan sa'yo. Yun ang problema sa'yo. Ang may kasalanan sa'yo, yung mga strikers na ngayon ay kakampi mo. Asan ang credibility niyan? Wala. Sirang-sira yung credibility mo. Kasi nga, mismo yung taong wala tumulong sa'yo para i-promote ka, ay yun ang inano mo. Sinabotahe mo. Hindi din naman lahat pera niya ang binibigay niya. Yun pala, eh. pagka kalaban, mali ang nakikita. Pero pagka sila, tama. Ganun, di ba? Natural. Talagang mali ang makikita nila sa kalaban. Kasi programa nila yan. Alangan, sino ba ang naging tama na kayo na outsider ay pinapakialaman nyo mismo yung kanilang programa? Okay? Hindi kayo nga, wala nga kayong sariling programa, eh. Nakikialam lang kayo, eh. O sino ngayon ang may tama ang ginagawa? Kayo ang mali ang ginagawa. Dahil kayo yung nakikialam sa programa na hindi nyo naman programa, pero kayo wala kayong sariling programa. Bakit hindi nilang kayo bumuo ng sarili nyong programa at doon kayo doon nyo ipakita kung sino talaga sa inyo ang mas magaling magpalakad, mas magaling ang kanilang operation, ang management, okay? Kung sino ang mas magaling ang management, okay? To run the program. Yun. Bago ka magsalita, dapat meron ka ng napapatunayan. Wala ka pang napapatunayan, wala kang sariling programa. Nakikialam ka lang. Pinapakialaman nyo kaya nagkakagulo. Wala naman talaga kayong pakialam, di ba? Gumawa kayo ng sarili nyong programa at doon natin, titignan, i-assess natin kung sino sa inyo ang mas magaling, mas magaling ang pamamalakad, yung operation, yung management, okay? To administer, to run the business. Yun. Pero ngayon, wala ka talagang karapatan. Wala ka, it's a zero. 0, 0, 0, 0. Wala kang karapatan
para pagsabihan sila kung ano ang mali nila, kung ano ang tama at kayo ang tama at pinupunan niyo yung kanilang programa at manilala, samantalang kayo ay wala kayong sariling programa. Okey? Yun ang nakakahiyang panghimasukan at nagmamagaling, nagmamarunong, na kuda ng kuda diyan, batikos ng batikos, pero mismo sa sarili niyo wala kayong sariling programa, iisa lang ang pinoprograma niyo, ha? Galing pa ng Kalingap yung ano, Kalingap beneficiary pa. Literally, gossip monger. Oo, Kabsat Nora, grabe, 'di ba? Tignan mo yung sinabi niya. Mga politiko. Sinabi niya para pagka sila ay tama, parang mga politiko daw, ikaw ang namumulitika. Programa niya manloko ng kapwa OFW, Kalingap Super Mario. Hoy, magkalapit kayo, Europe to Europe kayong dalawa, ako Amerika ako, USA. Asar na asar sila sa akin, eh. Pag yung mga maling ginagawa ng mga politiko na nakaupo, sa kanila, tama, tinatama nila yung binabaluktot. Ikaw. So, yung ginagawa ng Kalingap, mali sa inyo, binabaluktot nyo. Pinupolitika nyo. Pero wala naman kayong sarili. So, sino ang loser? Okay, kayo ang loser. Sayang lang yung mga ano nyo. Kudahan nyo ng kuda kasi sa batas, kayo pa rin ang walang kakarapatan. Nagagalit dahil sa pangongolekta ng pera pero wala din siyang pagkaiba. Tama. At least yun. Yung Kalingap, license sila, foundation talaga. Kasi once na binigay mo na yung pera mo sa foundations, okay, dapat sila ang nag-a-allocate talaga yan, hindi sila. Pero pa specifically naman na bibigyan nila, okay lang yun. Okay? Pero yung mamanduhin mo at ikaw ang susunod, ito ganito ganyan. Parang inaano mo nila, nire-revise mo. Kung saan ginagawa nila kasi, nire-revise nila yung programa, di ba? Ina-amend nila, minomodify nila, which is hindi naman nila dapat gagawin yun, di ba? Pagtulong lang. Shoutout sa lahat ng viewers, sabi ni Kalingap Mario, Collector Salcedo Canoli, bakit ayaw nila silang sariling community? Kung magaling sila, lalo sa foundation, gusto nila ate na maghirap, wakwakin ang mga bene ng Kalingap. Yun nga yung ginagawa nila. Hindi sila magaling. Alam mo yung sila lang ay magaling manulot. Alam mo yung sa kumpanya, pag may nalaman silang magaling na empleyado, pinapirate nila, binabayaran nila ng mas mataas, ino-offeran nilang mas mataas. Ito yung ginagawa nila, ito ang tunay na politiko. Ligaya Fortuna, good morning. Noong bihira ba na walang utang. Anong oras na tayo? Papaalam na ako, hindi ko natapos. Ang dami kasi nitong sinasabi niya, eh. Mahaba, mga kapatid. Pero pag tayong kalaban nila, kitang-kita agad ang mali. Oo naman. Kahit saan mo tignan na anggulo, kayo talaga ang mali. Kasi nga pinapakialaman niyo sila. Kung tutuusin, hindi naman kayo kasali sa board. Meron kayong katungkulan. Wala naman kayong katungkulan, di ba? Ang pwede lang mamuna sa mga programa nila ay yung board. Yun ang pinagmimitingan nila, tinitignan nila kung ano yung mga flaws, gray area, mga ganon, kung ano pa yung pwede nilang i-improve, yung mga improvements, ganon. Anong trabaho nito sa ibang bansa? Kasi parang hindi niya alam yung mga ganong mga mga verbiage, mga ganon na Kasi pag ikaw ay negosyante, dapat alam mo yun, di ba? Or nasa HR ka, or nasa admin ka, sa management ka, dapat alam mo yung mga ganon na setup. Teacher pa naman. Yung alam ko kung anong trabaho ng mga iba dyan. Mga professional pa naman. May pitumalo sa atin. Ikaw, ano nga yung pagka-teacher? Parang kayo, pag nasa YouTube na, wag mong isala yung profesyon. Kasi ibig sabihin, ang pinag-uusapan dito, yung mga yung mga issue nyo. Okay? Ang pinag-uusapan dito, yung mga issue, yung mga pakikialam nyo. Okay? Walang profesyon dito. Okay? Pag nandito na tayo sa YouTube, kailangan yung issue tayo tumingin, hindi sa profesyon. So, ibig sabihin, kahit teacher ka na, hindi na pwedeng magsalita, ganon. Pero kayo pwede manghimasok at makialam sa programa. Aba, bias kayo, hindi kayo fair. That's so unfair. Oo, kasi nga,
alam nilang makakabawi siya dun eh. Siya yung kumikita. Yung mga walang channel na kasama niya, hindi nakita. Good evening. Okay? So, dito na tayo sa, nagsasawa na ako sa mga sinasabi niya. Hawak sa leeg, antalang pabahay, 57-51. Di tayo sa 57-51. Ano yung hipag? Itutuwid. Shout out sa batch 1, si Eden lang ang walang bahay. Yung lupa, matagal nang nakatenga. Hanggang ngayon, wala pa rin nakatayo. Oh, so ngayon sinasabihin na, so yung inaano naman niya, shoutout daw na naman daw, sabi niya, yung bahay daw ni, nakatenga, matagal na daw yung lupa. Hanggang ngayon daw, wala pa daw bahay na nakatayo. Uy, napunta na naman siya kay Eden. Diba? Ayan, ang dami nakakapansin. Joan Nunez, huwag naman nilang bigyan ng mali ang isang bini na pumasok sa antay dahil sa ginawa nila kay Eden. Ngayon, nasasaktan na. Yes, nasasaktan na yan. Lalo na napapag-usapan. Okay lang kung si ay napapag-usapan. Pakialamero talaga ito. Gusto mo, patayuan mo na. Ikaw ang di ba? Mayaman, marami ka naman na kolekta. Patayuan mo na. Patayuan. Tingnan mo ka ang lalaki ng mga bahay. Hoy, ikaw, ilang milyon ba ang kailangan para mapatayo mo isang bahay? Alam ka naman, lahat ng kinikita mo, binubuhos mo na doon. Hello, siyempre, babawasin mo pa yung mga expenses doon. Yung operational expenses. Ano ka ba? Ano bang natapos nito? Bakit hindi niya alam yung mga accounting? Simpleng lang naman eh. Bakit ayaw nila kasing tignan yung mga expenses, yung operational? Ang tinitingnan na nila yung revenue, yung income. Hindi nila tinitignan yung neto. Nandun sila sa gross. Usapan sa maganda naman pag nireactionan. Kaso puro naghahakot ng basing yung reaction dito ng mga araba. Di ba? Puro negatibo ang mga sinasabi. At pati nga si Kuya Andy Cabral. Talagang negatibo kasi nakikialam kayo. Kung ayaw nyo magkaroon ng bashing at negatibo, abay tumigil yung pakikialam nyo. Yun lang yun ang solusyon doon. Huwag kayong makialam, gumawa kayo ng sariling charity, maghanap kayo ng sariling yung beneficiary. Hindi yung beneficiary ang kalingap ang inaano nyo, sinusulot nyo. Kasi ang ginagawa nyo, ang pilit nyo pinapakialaman at sinusulot nyo, yung kalingap beneficiary. Beneficiary nila yun. Ba't hindi ba kayo makapagpasikat ng sarili yung beneficiary para ipakita nyo kung gaano kayo kagaling? Ganun yun. Sinasabi yung pagwakwak. Ano ba makukuha niya sa pagwawakwak? Ewan ko lang. May mga sponsors yan, mga may pinagkakakitaan yan. Di po ba? Hindi naman yung pagkakakitaan. Di ba pag sinasabing winawakwak? Nagsimula yung, kanina ba? Kiri na ba? Doon nagsimula ika ang wakwak. Hindi doon nagsimula. Alam mo kung saan nagsimula? Yung dating pinademolish ni Kuya Bal, nakalimutan ko na yung then napunta kay Jimwell, Lola Ligaya. After noon, napunta kay Lola sila Maylin. Diyan nag-umpisa yan. Tingnan mo, si Maylin. Nung napasika, yung kunwari din na ayun, sikat na charity vlogger na yun, Ginamit niya rin si Maylin para lang umano din yung kanyang channel. Diba? Sikat na charity vlogger na yon, yung gumamit kay Maylin. Kunwari, transfer nila sa Manila, ginamit niya rin. Inaano niya rin dati yung kalingap. Tapos nung wala nang pakinabang si Maylin, dinap na niya. Yun. Na ika pinagkakakitaan si Rina. Wala naman dito naganap na, wala naman sa pangyayaring ganyan. Kahit na kay Joy, paano sa paulit-ulit nila sinasabing wakwak, hindi raw na wakwak. Bakit? Pagkakakitaan ba si Joy Diwata? Or Yes. Pagkakitaan mo kasi ginagawa mong topic. Kasi kung hindi mo ginagawang topic, wala kang views, wala kang revenue. Uy, Brother Noli, pareho tayong YouTuber, Nauna ako sa'yo. Ewan ko lang kung kasi may ako sa financial. May experience ako sa financial, accounting. Accounting, bookkeeping, financials. May ako dyan. Madaling mag-compute, Huwag mong sabihin na wala kang kinikita, That's a big lie. That's a big lie. Nagsisinungaling ka. Once na naka-turn on yung yung iyong dollar sign, yung pag clinic mo na yan, kumikita na yan. And huwag kang magsinungaling kasi habang nagla-live ka, nagsusulisit ka sa pabahay ni Joy. Okay? Ginagawa mo yon para ma-promote lalo yung iyong channel. At the same time, nakakakuha ka rin, nakakabuo ka ng maraming sponsors.
under you, na ginawa mo yan sa loob ng Kalingap. Okay? So pumasok ka dyan, pinulitika mo ang Kalingap. So yung sinasabi mo na parang politiko ang Kalingap, kayo ang politiko. Pumulitika sa Kalingap. Malinaw na kayo ang pumulitika. Tapos nandito ka naman sa Jomcar Eden. Ha? Ang sinungaling mo talaga. Ha? Hindi totoo yan na hindi ka kumikita kay Joy. Marami ka nang kinitang revenue kay Joy. At pati mga palipad. Tigilan mo ako ha. Ha? May revenue ka na kay Joy, meron ka pang palipad. Kala mo naman hindi ako nadaan minsan sa live mo nung kasagsagan ni Joy, nung nandiyan ka pa sa Kalingap. Sinungaling talaga ito. Huwag kang magsinungaling. Yung mga walang channel, oo. Pero ikaw hindi. Walang maniniwala sa'yo. Huwag ako ang lalatagan mo ng numero dahil marunong ako sa numero. Oh. Ito si Eden, at sinasabi niyang wawakwakin. Di ba? Di yan na raw kasi di yan na Ika yung magsisimula. Lalo na Ika, daw nung lumipat pa si Eden ng boarding house. At parang Ika hindi pa alam, wala yata nakakaalam kahit daw yung tita niya doon o kung sino kamag-anak niya roon ay hindi alam na lumipat pala. Pinag-iisipan ng masama nitong mga karaba. Bakit hindi ba pwedeng malaman? Natural, pwede nilang malaman kasi beneficiary nila. So ngayon hindi pwedeng malaman 'yon. Beneficiary siya, 'di ba? So kailangan lang nilang malaman na talagang kung ano ang kanyang bagong 'di ba? Kailangan nilang malaman. Dapat niya 'yon, update. Kung ano na talaga ang kanyang kalagayan. Okay? Bawal pala siya, bawal. Grabe yung dugo ng akin, nakat yan nung kanina, Kasi sumagi doon sa kailangan kong anuhin para 'di ba? Si Eden nga di nagrereklamo, ang priority niya ang pag-aaral. Ewan ko diyan sa mga yan na manang, nakalaslas tog damit. Tila di bagabagada sa ungod ang asao. Anda umang agsao-sao, hindi sila nagsasawa sa kadadakdak. Ang dumi ng isip ninyo. Ikaw ang maduming isip. Ikaw ang maduming isip. Kasi wala ka nang inisip kung ano ang Ikaw ang maduming isip. Alam mo kung bakit? Kasi wala ka nang inisip kung nag-iisip ka kung ano ang itatopic mo dyan sa iyong channel. Ganon. Tapos nagre-reklamo ka kung bakit ka nare-reaksyonan na pag-uusapan. Ganon talaga. Kasi nga, Kalingap din kasi ng beneficiary ang tinatopic mo. Kung ano-ano mga sinasabi mo dyan, paulit-ulit ka pa, nakakaloka ka. Magkagaya niyan, kumita na siya kay Eden. Magkano na yan? $2, nasa $5 na yan. Yung 2,000 niya. Nandito na tayo. Madumi daw ang isip nyo. Dito sa 107, dito na nga tayo sa 107. Masyadong matagal. 107. Dito na lang sa may bahay. Kasi may tinatopic siya ditong bahay. 107. Yun, 107. 107. Dito sa 107. Okay. Go. Wala na ba talagang kabutihan? Tira, kasi mas pinili muna ni Eden ang makapag-aral para daw siya ang magpagawa ng bahay nila, sinabi ni Eden. Tama yun. Sinabi niya yun. Lynn, Kanuli, kailangan po ng sponsors para makapagpagawa ng bahay ang Kalingap community. Dapat panindigan nila yan. Kaya nga sila na nagpapagawa. Sabi nga, pinagmamalaki nila. Ang dami na nagpagawa namin bahay. Mahigit na ilan. Bakit? Wala ka nang pakialam doon. Bakit nangihingi ba sila sa'yo? Pinapakialaman pa niya yung yung pabahay ng Kalingap. Bakit ka ikaw nagrereklamo? Ikaw talaga, wala ka talaga sa ayos. Wala ka talaga sa ayos. Bakit ikaw ang nagrereklamo about yung pabahay nila, panindigan nila? Hindi ka naman nila piniperwisyo. Piniperwisyo ka ba ng Kalingap? Hinihingian ka ba? Ikaw ang namimirwisyo. Talagang chismoso ka talaga. Alam mo, nakakainis ka talaga. Gusto na talaga kitang anuhin. Gusto ko na talaga lagyan ng ipit yung bibig niya. Ganyan bibig. Ay, mas malala pa ito noli na to. Diba? Gusto ko na talaga lagyan ng ipit, yung gano'n, iipitan mo yung bibig niya, parang parot, gano'n, iipitan mo yung bibig niya, parang hindi na siya magsalita. Nakakainis, nakakaloka talaga. Tingnan mo, sabi niya, panindigan daw ng Kalingap, yung pagpapabahay. Talaga, sabi niya, pinagmamalaki daw. Bakit? Totoo naman, di ba? Hanggat nandyan yung viewers na sumusuporta sa Kalingap at nanonood, kahit wala silang sponsors, makakapagpatayo at makakapagpatayo ng pabahay. Pero they need to wait.
Okay? Na makakaano sila, makakaipon sila ng pondo kasi ang dami din nilang mga scholars. Ilan na yung 21 mahigit? 'Di ba 21? O magkano ang mga tuition yan? Okay, sabihin na natin yung 21. Sabihin natin 21, tagti 10,000 na lang. 10,000, yung allowance pa lang yun hindi pa kasali yun yung mga tuition, yung mga boarding house, nasa 110, 110 na yon, ha? Yung, hindi, kung 10,000 yon sa 21, okay, 10, 20, 30, nasa 200, ano na yon? 200, 110, yung 10 times 2, 220. Tama? 220,000 na yung 22 na katao. Ay, 21. Sandali. So, 210 plus 210, kasi kung sabihin na lang natin na 10,000, di ba? 10,000, ang tapos 21 yung scholars nila is 210 a month allowance lang yun. Hindi pa kasama yung tuition fee, hindi pa kasama yung boarding house, hindi pa kasama yung hindi pa kasama yung mga project. Hoy, ilang million views yun ang kailangan ni Rob dyan? Ha? Mr. Noli, marunong ka bang mag-compute? Tapos may mga pabahay pa siya na pinapatapos niya. 'Di ba? Kung makapasok yung kamay ko, kinagsipi ko sa grabe ka naman sasakalin. Lagi iipitan mo lang. Ako iipitan ko lang yung bibig niya. Gusto kong ipitan ba? Ganun, iipitan ko lang. Parang away away babae lang ha. Hindi pwedeng pang-away lalaki, babae. Parang yung asawa mo, magkaaway mo, bigla mo na lang gaganunin yung bibig niya. Sisilyuhan mo lang. Diba? Ang dali-daling mag-compute, Mr. Noli. Itong mga to, para lang makakuda, pero hindi sila marunong mag-compute, hindi sila marunong sa math. Ha? Ilang million views ang kailangan ni Kalinga Prab sa 21 na scholars? Ha? Ilan? Tapos yung tuition fee nila, okay? Kasi yung mga scholars na yan, kagaya kay PB, sabi niya, dati may scholar may mga sponsors yung mga scholar nila, pero dumating yung puntong binitawan yung mga scholar nila. Ganon din yung nangyayari dito. Okay? Di ba? Boarding nila, yung kanilang project, yung mga tuition, ang dali-daling mag-compute, Mr. Noli, kahit sabihin natin, takpo 5,000 yan, 110,000 pa rin yan. Pero pa yung mga iba, sila Buninay, scholar niya yan. Sila Kulot, hindi naman binablog yung mga yun pero pinapaaral niya. Okay? Di ba? Grabe talaga tong taong to, pag nakapag-compute. Ako, si Edin naman mismo, at saka si Edin din, siya din ang nagsabi mismo na siya ang papagawa ng kanyang sariling bahay. Ayaw niya may magpapagawa, suka sa kanya, pag-aaral lang ang gusto niya. Salbahe talaga ito. Napakasalbahe mo talaga. Hoy! Hindi na talaga ako makakatulog. Uminom ako ng soda. Diba? Salbahe, no? Ang sarap talagang ipitin yung bibig niya. Ching! Ching! Okay, gusto. Ang sarap talagang yung ipapalipad yung, yung paliparan mo ng numero habang nagsasalita siya dyan. Ipalipad. Diba, Ate Feli Juda? Napakarami nun. Matindi talaga ito. Allowance pa lang. Hirap na eh. O ilan ilang days siya? 21 days. 21 days. 21 to 22 days yan eh. 21, okay. Sabihin 10,000. Okay. 10,000 divided by 21. Magkano lang ang allowance nila per Nasa 2 lang. Diba? Nasa 476 lang ang kada araw nila. Maria Lumi, yan ang magandang tanghali mo damat sa lahat. Sabi niya, di ba? Di yun masisira ang kalingap hanggang chismoso na lang kayo mga antay. Di ba? Yung pa lang, yung napapaaral nila, malaking bagay na yon. Ikaw, hoy, Mr. Noli, kaysa naman ikaw, wala kang scholars. Wala kang napaaral. Marami ka bang, ewan ko, baka meron nga naman, di ba? Kung baka naman talagang ito talagang ugali nito. Pakialamero lang talaga, no?
Mga pakialamero lang. Uy, ang haba na ng live natin. 1:47, parang ang bagal ng oras. Ang bagal ng oras. O, di ba? Kanila nga eh. Walang sponsors doon na sinasabi, kundi kanila. Yes! Sinabi nila yon. So ngayon, kahit walang sponsors, basta nandyan yung viewers, walang magiging problema. Okay? Kasi hindi naman kahit magkakaroon ng sponsor siya, Mr. Noli, hindi naman ganun kalaki ang koleksyon, donasyon, di ba? Yung koleksyon mo. Oh, di ba? Hindi naman kalaki yan. Kagaya kami, nung kami ay nag-sponsors pa na nandyan, di ba? Nung hindi naman dumaan sa akin, pinapalista lang naman nila. Ang pinakamataas, nasa 167, 80, something like that. Yun lang yun. Hindi pa ngayon. Ngayon malalaki yung bahay nila. Nasa 3 to 500 yan. Hindi lang naman tagwa 100 yan. Di ba? Ang binibilang nyo lang kasi, yung mga materyales, pero hindi nyo na binibiling. Yung karpintero, libre lang yung karpintero, wala silang mga pamilya. Ang mahal dito, yung labor. Okay? Hindi yung materyales. Libre nga nila pasalamatan, di ba? Ilang beses ba kayo gustong pasalamatan paulit-ulit? Kagaya mo na may channel, once na nagbigay ka, advertisement yon, hindi yun donasyon. You are doing that because you want to promote your channel. Ano na yan? Okay? Yan talaga ang dyan. Yan ang category nun. Pag nagbigay ka ng pera, if you give money, it categorized as a advertisement to your channel. That's not a sponsorship for the beneficiary anymore. Kasi may channel ka. You're only doing that because you want to promote your channel. But it's not necessary that's for the beneficiary. But still, ginagawa pa rin ni Kalinga Prab na ibibigay niya doon sa beneficiary because binablog niya yung beneficiary para doon mapupunta yung ibibigay. Pero pag once na may channel ka kasi, hindi na yung kasi yun eh. Talagang na yun, nakakategorize na siya sa pag-a-advertise ng iyong channel. Okay? Ganun yun. Kaya nga ako, hindi ako nag-iingay eh. Yan eh, sabi ni Rob, next daw na pababahayan na si Eden after kay Ryan. Tapos biglang nag-iba ata ihip ng hangin, plano nila i-renovate yung bahay. Plano nila i-renovate yung mga dati nilang pabahay. Sinabi niya lang yon na magpaparenovate siya sa mga dati nilang bahay. Bakit? Binawi ba niya yung sinabi niya? Binawi na ba? Kita tingnan mo. Nagbabasa ka lang ng comment pero wala kang hindi mo binerify yung sinasabing mo dyan. Bago ka magtalakay, dapat i-verify mo. Hindi yung binabasa mo at yung mga komento, yun ang pinapaniwalaan mo. You need to verify first. Kaya mahalaga yung pagbe-verify muna bago kuda ng kuda. Puro yan salita. Anang Diyos nasa bunganga niya pero hindi niya nasusubaybay ng isang huwad na pagmamahal. Aanuin mo naman ang sponsor kung isusumbat naman ng huli. Oo, alam mo kasi yan, Karepa. Si Carla at Joy lang naman ang maraming sponsors dyan. Paano naman yung iba? Diba? Si Rob ang nagpapaaral sa kanila. Correct. Shoutout sinong lasing dati naka-ready na inidoro ko. So, ayun lang, sa mga taong ito na gumagawa na matulad itong mga kalaban na dahil sa isang comment ng isang ni Eden na beneficiary nila, gusto talaga nila, wag naman sana ganun, na wala namang masama marahil doon sa pag-comment ni Eden. Ay nako, ikaw din. So ngayon, magpapaalam na rin ako mga kaibigan. So, ito si Mr. Noli, So, yun na nga, mga kaibigan, mga kalingap. Ito si Brother Noli, ang kanyang paksa ngayon ay si Eden, si Jomar, Jomcar, ang kanyang paksa, okay? Ang didiscuss niya yung 500,000, yung travel, yung pakain, papuntang Baguio, bahay ni Eden, yung live selling na binili ni Cabral. Ayun yung mga niya. Ang dami niyang sinabi. So, ayan na nga mga kapatid, okay? Uy, nag-toothbrush ako bago ako mag-live, Bago ako nag-live, nakailang beses na nga ako, Kasi nagpunta pa ako doon sa notaryo, Ayun, dali, may papadala pala akong notary doon sa Pilipinas. So, yun na nga, mga kapatid, okay? Ang mahal ng notary dito. 113 yung binayaran mo pag special. Hindi ko pa yan hindi ko pa pinalagyan ng 250 pa yon.
Kilala ko yung sinabi mong vlogger na sikat na nagpunta. Sinabi mong vlogger na sikat na nagpunta sa Daet. Ang intention nila ay mag-promote lang yung channel. Tama yan. Bakit ang foundation ng ABS hindi naman nila pinapasalamatan ng paulit-ulit? Ibig sabihin gusto ko, Canole, lagi nababanggit ang pangalan niya. Oo, sobra-sobra na nga yung promotion niya. Ayan nga, oh. Di naman yan magkaka-channel na ganyan. So, yan na nga mga kaibigan. Tayo ay magtatapos na. So, ngayon, sabi niya, ang kanyang topic ay hindi daw masama, yung pagko-comment ni Eden. Tapos tinalakay niya rin yung 500,000, yung pagta-travel ng mga Jomcar, yung pagbibili ng mga live selling. Okay, habang naka-live sila. Tapos, travel na 500, pagkain, Baguio, live selling, binibili, bahay. Tapos sabi nila, pinupolitika, pinupolitika, pinupolitika. Tapos yung mga kalaban daw nila, sila na ang mali, sila na laging tama. Ang Kalingap daw ang gumagawa ng issue. Sila din ang mga nagsisiraan. Dami mong sinabi Tapos yung bahay na hindi na matutuloy, nagbasa ka ng comment, hindi dinadamay pa yon, hindi na umiimik. Hoy, Carole, mabait si Andy Cabral, hindi katulad mong nanonood. Dyan niya sinabi, warrior lolo Kaya nga sabi ko, binanggit niya rin yung nag-sponsor kay Eden, si Miss Madam M. Dami niyang sinabi So, goodbye. Ito po si Brother Noli na naghahatid ng balita, ng mga issue, ng binabato niya sa Kalingap. Bye-bye po. Salamat sa inyong pagkikinig at patuloy na pagsuporta sa aking channel. Huwag nating kalimutan mag-like sa aking live ngayon para i-recommend ni YouTube channel. Or kung meron naman kayong hype sa inyong telepono, ito kasi hindi ko kasi kayang i-hype yung aking sariling 'di ba halimbawa ito may hype. Ito, kung mayroon kayong telepono, may hype dito. Hindi ko kasi kayang i-hype yung cellphone, yung ito hype. Kung hinype nyo yan, mapopromote yung channel. Ayan pipindutin nyo yung hype. Kung naman kayo, kung naka-iPhone kayo, yung 3 dot, pindutin yung 3 dot. Tapos makikita nyo yan, dislike, thanks, save, download, hype. 4th of July sa Sabado. So, pag Sabado yung holiday, Friday, wala kaming pasok Kaya thank you mga kababayan, mga kaibigan. Thank you so much. Bye for now. Mega love shout out. Thank you so much sa inyo lahat. And don't forget to like and share. Mag-comment sa aking live para naman ma-recommend ang ating video. Bye for now. Thank you so much. Bye-bye. Thank you.